Ay, magandang gabi mga boss. Oh, hanggang ngayon di pa rin makaget over yung mga tungkol dito sa salin na to, no, ng Lachis Escudero, Bongo, at kung ano pa. Pakinggan natin si Idol Christian Esguerra. Ba so far, doon sa mga nag-publicize ng kanilang salin, si Mark Villar yung pinakamayaman. Ako gulat na gulat ako dito. Siya pala yung pinakamayaman. Nakakagulat. Mm-hmm. Ito hindi nakakagulat, no? Si Chis Escudero pala yung pinakamahirap. Tama ba? Oo, kanyan. Incredible yan. Yung man tanong mo kung incredible o credible? Hindi ako credible nga sa akin yun eh. Oo, hindi. Akala ko tinatanong mo na kung ano yung pinaka-incredible. No? Oo, hindi. Kung nga siya. Hindi siya incredible. Credible siya. Credible. Gusto kong kantsawan Gusto kong kantsawan si Senator Risa. Mas mayaman ka pa pala kay Chis. Ng 40,000. Oo. 40,000. Mas mayaman pa Mas siya. mayaman. Oo. Diba? Oo. Talagang bibilib ka, di ba? Naging Senate President. Wala na, mahigit 27 years na kongresistas. Si Idol, parang idol ko eh, si Ronald Llamas, saka si Christian Esguerra. Oh. Kagulat-gulat naman kasi Chis Escudero yung ano mo, salin mo, 19 million mo na. Katagal mo palang, tagal mo politiko. Oh. Senador at in between, governor. Ibig sabihin, sobrang linis ng kanyang pamamahala. As congressman, as senator, as senate president, as a governor, na talagang Kalahin mo mga idol, hindi yumaman. Yan lang ang naging ano nyo sa tagal 27 years sa politics. Si Chis Escudero, no? Puta. Talagang hindi siguro nagnanakaw ito. No? Pero paano siguro napulot lang niya yung binigay niya kay sa kanyang sweetheart na $1 million na singsing. No? Mas mahal pa raw yung bato na yun kaysa sa pinakamahal na brilyante. Tuloy. wala siyang kinita. Wala kinita. Kawawa naman. Halos wala siyang natipid sa kanyang sahod. Tapos yung mga bumabanat na katulad ng mga Alan Herman, no? Yung mga bumabanat. Yan. Paano yung kanyang $1 million na regalo sa kanyang asawa? Dapat to naka-declare sa salin niya. Oo, alam ko kasi yung immediate family mo kasama sa salin. Di ba? Conjugal yan eh. Di ba? Meron kayong, hindi ko alam yung mga prenup. No? Pero ang alam ko, dapat kasama yan. No? Kung meron ka mga anak, meron kang asawa, dapat kasama yan eh. Pwede mo naman kasing ipasa. Pasensya na ako kayo pag ako naghihigab po ako. Pagod. Tuloy. Sa asawa mo, yung properties mo, dilusot ka. Kaya nakalagay sa salin. Ang net worth ni Senator Chis, 18.8 million pesos. Grabe. Mas mayaman sa kanya si Risa Ontiveros na not so long ago. Oo. Si Senator Risa, nabanggit ko na ito sa programa, no? Nakita ko to sa Trinoma, bumababa sa taxi. Asan yung taxi na yung ordinary, kasama yung mga anak niya? Siguro that was more than 10 years ago siguro. Ayun. Got the brand. Meron itong 24,791 views 10 hours ago to. Kagabi pa po ito eh. Ayun. Yun, gusto ko sabihin. May kita naman sa lifestyle, di ba? Yung mga si Pinoy. Ang point ko lang, ang point ko lang, hindi ko pa si Chis na nagtataxi. Baka naman mali ako. Malamang mali ka. Ito, si Mark Villar, 1.261 billion. Ay, yaman pala ng mga Villar. Ngayon wala nalaman. Napakayaman pala nito. Ayan, medyo yan. Sekretary ng DPWH dati, di ba? Hirap namang isipin na 18 million. Hindi, tapos ang sumunod sa kanya, si Raffy Tulfo, si Idol, grabe, bilyonaryo pala to si Idol Raffy, no? Sa bagay, di ba, Kasama yung asawa dyan, in-emphasize niya. Mag-asawa yung sal. Dapat naman talaga. Hindi ko naman sinabing hindi. Bakit defensive? Hindi naman ako sinabi. Hindi, ilan? Hindi mo sinabi kasama yung asawa. Wala. O sige, lahat kayo kasama asawa nyo. Okay, sige. Para walang away. Tapos sumunod si Erwin Tulfo, 497 million. Ang yaman pala ng mga Tulfo na ito, no?
Erwin Tulfo, 497 million. Hindi ko ma-imagine, no? Gano'n ba kayaman pag 497? Tapos si Mig Zubiri, 431 million ang yayaman. Ito si Camille Villar, 362 million lang. Senator Ping, 244 million. Robin Hood pala, no? Ang yaman din, 244 million. Mas mayaman siya kay Jing P na 221 million. Dito Lapid, 202 million. Dito Sen, 188 million. Ayan. Ang hihirap pala ng mga senador natin. Sobra. Medyo ako medyo naawa ako eh. Pwede ba mag-donate dito sa ilan? Ang hihirap eh. Baka kaya ganun yung mga suot ni Senate President Jesus Escudero dahil wala siyang pambili. Kaya lumalabas yung areola. Diba? Ha? Oo. Grabe naman. Ano ba naman usapan to? Nababasta sa manok Hindi sa ganito. siya makasuot nung makapal na t-shirt. Hindi babakat. Pero maganda dyan sa sali, no? Ano yan? Starting point yan para silipin kung mayroong mga unexplained wealth itong mga nasa gobyerno. Kasi paano kung in-under-declare ninyo yung inyong mga sali? Masisilip yan. Dalawang Chief Justice na natanggal dahil sa salin. Di ba? Oo. Isang ombudsman ang pwede sanang natanggal kung natuloy yung kanyang impeachment. Pero nag-resign na lang sa takot sa inyo. Oo, di ba? So, pag talaga yan, mahalaga yung salin na yan. At madali yan i-double, triple, quadruple check. No? Dahil i-check yung mga kotse mo, tsaka ng iyong asawa, mga anak. Diba, i-check yan eh. No? Ang suggestion ko, para lang patunayan na totoo yung salin ni Senate President Jesus Escudero, i-check nila yung mga sasakyan, mga lupa, mga bahay, negosyo, no, niya at nung kanyang asawa, nung kanyang may bahay. Para makita, no? Para makita na talagang very accurate yung 18 million. Dahil yung iba kasi may mga suspicion eh, katulad ng present company included. So, para matanggal na yan, yung ganyan mga suspicion, i-check nila. Gano'ng karami yung biyahe per month, no? Tapos yung sa LRA, yung mga properties, bahay, lupa niya at saka ng kanyang asawa, yung mga, pati ba mga jewelry kasama? Yan. Dapat. May tanong ako, Senator. Di ba dapat dito sa 18 million declared net worth ni Jesus Escudero, kasama dito yung kay Hart, tama ba? Oo, dapat. Dapat kasama. Pwede ba ako mag-contribute sa kanila pero medyo naawa ako eh. Combined na pala yun pero 18 million lang. Sinabi mismo ni Hart na 150 million plus yung kanyang mga bags pa lang. Di ba? Namin na yun eh. So, Tsaka yung sinasabi niya, di ba, kumikita siya, siya yung mga unboxing, nag-endorse sa mga produkto. Hindi ba na-factory yun? Oo. So, yun. I-check lang yun. Check lang. Pero pwede kasing may marami kang utang. So, ima-minus yung utang mo do sa assets mo. So, baka yung suma, 18 million. Baka naman, oo. Masyado kayong malisyoso, judgmental. Huwag kayong ganun. Oo. Sabi nga ni Ombudsman Mark Martires, problema dyan sa mga lifestyle check, nagiging judgmental ang publiko. No? Doon sa distorted sense of values ng mga public officials. Ano kung distorted? Medyo hatol. Ito may nag-comment. May prenup yata sila Heart and Cheese. Naman na yan, baka mabusan tayo ng oras, magkukulang pa po tayo. No? Basta ito ho, no? Ito salin na pinaglalabasan nito. Wala ako narinig na ganitong salita eh. Sa akin na ho manggagaling, no? Talagang totoo ang kasabihan, no? Ang magnanakaw, kapatid na sinungaling. Yun lang ho yan. Oo. Mantakin mo, Mark Villar, 1 billion. Puta, trilyonaryo yan eh. O, di ba? Halos yan ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Hindi lang dito. O, di ba? Sa dami ng... Ay, ewan. Itong mga labasan na salin nito, siguro, baka sa Senado, baka
dalawa lang ang nagsasabi ng totoo dyan o baka wala pa eh. Di ba mga pre? Yun. Ha? Ang magnanakaw, kapatid ng sinungaling. Ganun lang yung mga friend, di ba? Oh. Dito sa paglabasan ng salin na to, kayo na huhumusga. Mantakin mo, 18 million, mahigit lang ang ari-ari, ang salin ni Chis Escudero. Tapos pinakamayaman na si Villar, 1 billion mahigit, saka to si Tulfo. Oh. Hindi naman siguro tayo sobrang tanga, no? At sobrang bobo kagaya nito. TikTok. Alam ng isang bobo na bobo siya. Kaya madalas sila pa yung malakas ang loob magsalita, confident, opinionated, pero kulang sa self-awareness. Ako na nga lang siguro yung kaisa-isa doon, nag-deliver. Kasi yung matatalino, marunong manahimik, marunong makinig, marunong umintindi bago magsalita. Pero yung mga walang alam, sila pa yung unang nagagalit, unang nag-aakusa. O di, nung nawala ako, wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Hindi alam ng isang bobo na bobo siya. Kaya madalas sila pa yung malakas ang loob magsalita, confident, opinionated, pero kulang sa self-awareness. Ako na nga lang siguro yung kaisa-isa doon, nag-deliver. Kasi yung matatalino, marunong manahimik, marunong makinig. Wow. Hindi alam ng isang bobo na bobo siya. O, kalat ni, pampalis na stress. Ayokong bigyan ng sound, baka maka-copyright na naman ako eh. No. Ito yung may salin na 19 million na. Oh. Pero makunat to si Chis Escudero, hindi maganda magbigay sa asawa, ano. Salin ni Chis 18 million lang. Ang regalong para Ibaring heart worth 57 million. Oh. Ito lang, wala nang iba? Check? It's a Saraiva! Ganda! Something new! Ganda! Wow! Ang ganda! I love it because he never does this. So it's really over and beyond surprising that he would give you something like that. And I always wanted. Thank you. Grabe no mga boss, no? Isang sing-sing lang. 57 million. Puta, tapos ang salin niya 18 million. Tanginong kapal naman ng mukha. Talaga niya. Ang magnanakaw, kapatid na sinungaling, di ba? Ito pa TikTok mga friend, no? Welcome to the Philippines. Oh. Pakinggan natin, no? Ito, totoo to, di ba? Philippines, where every move you make, every step you take, may tax na kasabay. Mag-travel ka, may travel tax. Mag-donate ka, may donor's tax. Magtrabaho ka, may income tax. Bumili ka ng bigas o sardinas, may VAT. Bumili ka ng bahay, may property tax. Magmaneho ka, may registration fee, road users tax, excise tax at VAT sa gasolina. Mag-ipon ka sa bangko, may withholding tax. Manalo ka sa loto, may tax pa rin. At kahit patay ka na, may estate tax. Dito sa atin, lahat may bayad.
lahat ng galaw may kaltas. Pero syempre, may special exemption. Exempted dyan ang korupsyon. Tax-free ever since. Laging busog ang bulsa, walang resibo, at laging lusot sa hustisya. Welcome to the Philippines where every move you make, every step you take, may tax na kasabay. Mag-travel Grabe na mga boss. Yun, tama. Yung korupsyon, tax-free. Tangin ng Pilipinas. Kawawa talaga. Pwede lang na. Ito pa mga pre, no? Sarap sana nililibang kayo sa mga TikTok na to, ha? Totoo to eh. Biglang sakit all stars. Kayo yung mga politiko na kapag nangangampanya, akala mo mga immortal. Kayang magbudots ng 3 oras. Ang lalakas, akala mo mga Terminator. Pero, sa oras na lumabas ang warrant of arrest, sa oras na ipatawag ng Senado para sa investigasyon ng korupsyon, biglang naku po, biglang lahat may sakit, biglang nagka-acute vertigo, biglang bumagsak ang blood pressure, biglang sumakit ang batok, biglang kailangan ng medical evaluation sa St. Luke's. Tapos ang eksena, darating sa hearing, naka-wheelchair, may neck brace, may swero. Mga siraulo, anong akala nyo sa amin? Pinanganak kahapon. Yung mga sakit nyo, mas mabilis pa sa 5G signal kung gumaling kapag na-dismiss yung kaso. Pagka-grant ng bail, yung naka-wheelchair kahapon, nakitang nag-golf na kinabukasan. Ang sakit ninyo, hindi yan sa puso. Ang sakit ninyo ay allergy sa kulungan. Ang kapal ng mukha ninyong magpa-hospital sa pinakamamahaling kwarto. Habang yung mga ospital ng gobyerno na ninakawan ninyo, yung mga pasyente doon, sa sahig na lang nakahiga. Ang kailangan nyo, hindi doktor. Ang kailangan nyo, pusas! Mga gunggong. Oy, mga biglang sakit all stars. Kayo yung mga politiko. Grabe na mga boss. Totoo po lahat yan eh, di ba? Oo. Kawawa ko talaga. Oo. Para sa inyo mga ka-warriors, mayroon pa bang pag-asa? No? Ay, no. Ang budget na naman ngayon, mas malaki nung 2025 yata. Dapat sana nabawasan na yun eh. Dahil ninanakaw lang naman. Mas lalo pa yata lumaki. Oh. Yung proposed budget na hindi pa naman napipirmahan, no? Ni His Excellency. Kawawa. Tanong, may naging silbi ba ang Senado, Kongreso, nitong mga nakalipas na panahon? Kung hindi, puro nagpayaman lang eh, no? Puro ganun. Away dito, away doon. Wala namang nadadagdag sa Pilipinas eh. Itong mga mambabatas, mga friend. Meron ba? Turuan ng turuan. Magnanakaw ka, ikaw magnanakaw. Sabi ni Chis Escudero, si Romualdez, ikaw magnanakaw, tumanggap ng 30 million, doon na. Ay nako. Wala. Dahil meron naman daw nakasuhan, no? Dahil. Ito pa po malungkot. Totoo na naman po sinasabi ni Tatang. Ha? Ang 22 classroom lang ang naipatayo ngayong taon. Pero tanong lang, sino nga ulit ang naging DepEd Secretary mula 2023 hanggang 2024? Asan na ang bilyon-bilyong budget na inilaan ng gobyerno para sa edukasyon? Kaya bago ikumpara sa nakaraang administrasyon, baka kailangan munang tanungin ng anak na siyang may hawak ng posisyon noon bilang DepEd Secretary. Hindi ba't siya mismo ang may pagkakataong ayusin ang sistema, pero mas inuna pang lustayin ang pondong dapat nakalaan sa mga estudyante at classroom? Ang edukasyon ay hindi dapat ginagawang palabas, kundi pinapanday ng tunay na gawa. Kaya bago ipahid ang sariling dumi sa kasalukuyang administrasyon, subukan munang linisin ang sariling kalat. Habang nagkukulang sa silid-aralan, ang mga bata naman ang nagdurusa sa init, siksikan at kakulangan sa gamit.
Nakakalungkot lang talagang isipin. Habang panay trabaho at pagpapaunlad ng bansa ang mabuting leader ngayon, ang pangalawa na may puro pananabutahe ang ginagawa. Nilustay niya ang pangarap ng kabataang Pilipino. Ang mga batang dapat sana'y pag-asa ng bayan. Hindi natin pwedeng hayaan ang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Kailangan nilang managot at makulong. Impeach para sa hustisya. Nakakatawa lang, 22 classroom lang ang naipatayo ngayong taon. Pero tanong lang, sino nga ulit ang naging DepEd Secretary mula Puta, kawawa talaga kay Sara itong Pilipinas. No, mga boss? Pero, appointee ni PBBM yan eh. At nakakalungkot masabihin, ayaw pa niyang tanggalin yan. Kung hindi pa nag-resign yan. Kung hindi pa nag-resign. Hindi pa aalis sa pwesto. Hindi aalisin pa sa pwesto ni PBBM. Di ba? Nag-courtesy resignation na yan. Irrevocable o kaya tinanggap na. Pero kung hindi pa nag-resign niya, si Sayad, hindi talaga tatanggalin. Di ba? Ewan. At the same time, si PBBM din ang nag-appoint dyan. Hindi man lang ba sana iniisip naman ni PBBM na DepEd ang paglalagyan niya dyan. Wala naman palang kaalam-alam. Tignan mo, kung di nagnakaw lang na nagnakaw. Di ba? Ewan. Ay, naku. Sige, magkulam na tayo mga boss. Teka, ito pa isang magandang imbestigahan. Ito matagal na itong expose na to eh. Nung anak ni Bebot Alvarez, ni Pantaleon Alvarez, no? Tungkol doon sa mga ari-arian na galing sa nakaw. Wala na, ito ngayon, galing kay Idol Vlogcaster. Very loyal Duterte supporter na si former Speaker Pantaleon Alvarez na top official ng partido ni Duterte. Ito yung sinasabi ko. Ang tagal na po nitong expose ng anak ni Pantaleon Alvarez. Wala yatang umaksyon. Walang umaksyon. Ito na naman, kay Vlogcaster na. Ano na nga ni Idol Vlogcaster na anong ginagawa ninyo? Ito ang korupsyon. Kung ayaw nyo korupsyon, ito iimbestigahan ninyo. Sariling anak niya ang nagsasabi na magnanakaw yung kanyang ama. Duterte, I think he's the president now na PDP laban. At he's so loyal to Duterte that kasama siya. Kasama siya sa naakusahan for crime against humanity dyan sa The Hague. He is also charged with committing extrajudicial killing operations in support of the Duterte administration. At recently, lumabas sa balita yan dahil siya yun, when Duterte was still in the country, siya yun sumuporta kay Duterte na sa planong pagtatayo ng separate Mindanao Republic. Yung ihiwalay na daw yung Mindanao sa Pilipinas. So something na he was charged for he was charged or about to be charged, hindi lang natuloy, for inciting to sedition. Kasama rin yung mga panawagan niya na para mag-withdraw support ang military at para mag-kudeta na. Ang dami nating naging topic ngayon mga pre, no? Ito na ulas. Laban sa mga sa Marcoses or sa Marcos administration. So last May, naging laman rin siya ng balita dahil no less. Nung Mayo pa yung expose ng anak ni Alvarez, ha? Mayo, ha? June, July, August, September, October. Halos 6 na buwan na ho.
hindi pa ginagalaw si Pantaleon Alvarez. Itong expose ng anak niya talagang karumal-dumal na pagnanakaw to. Mantay mo, tinayo yung bahay ng kabit niya doon sa tuktok ng bundok. 20 hectares. Binakuran ho At the same time, yung 20 hectares na yon, meron hong daan. Ito, karsada to. May daan dito. Ang ginawa, pinakukongkreto ho yung karsada na yan. Ang ginawa nung Alvarez, yung sanga, papunta rin sa bansyon ng kabit niya, pinakongkreto rin, kaya naging ang itsura, diretso, tapos gumanon yung hanggang doon sa patuktok ng bundok. At binakuran ho ng konkreto yung 20 hektarya. Punta na. Billion ho halaga na nun. Yung bakod na 20 hectares bakuran mo ng konkreto, di ba bakalan mo pa yun para matibay yung bakod mo. Wala nga namang, di ba? Tuloy kay Idol Podcaster. And his son, si Alfonso, ang gumawa ng video expose na inaakusan siya na gumamit ng public funds para magtayo ng hundreds of millions of pesos worth of public funds para magtayo ng mansyon, multimillion mansyon para sa alleged mistress niya or girlfriend. At hindi lang yun, ang masakit doon, yung pera daw ng kita niya sa komisyon sa mga infrastructure project ay nilagay niya doon sa pagpatayo ng mansyon para sa girlfriend niya. At ang masakit, gumamit siya ng public funds para gumawa ng access road doon sa mansyon na yun. At i-fence yung mansyon na yun na 20 hectares ata. I-fence yung mansyon na yun using also public funds. At yung daan ay makita natin mamaya kung i-play natin yung video. Yung daan ay walang barangay dumadaan. Kumaga walang bundok talaga yun na sila lang nakatira doon, pero nagpagawa siya ng hindi lang one way kundi two way, magkabilaan na daan. Ang destinasyon lang ang dapat pine-play natin ito, ang destinasyon lang ay yung mansion niya. Hindi lang man barangay o anuman public structure, public service structure, yung barangay hall ba or munisipyo ba? Wala. Bundok lang, without any other houses, pero binili niya yung 20 hectare pagkatapos doon niya ginawa yung daan. So, nung una itong lumabas sa media last May, at buti kung binili pa yun, 20 hectare, bundok, baka sa DNR pa yan. Kagaya nung mga ginagawa ng mga lupa ng 200 mahigit na hektarya na tinayuan nung kingdom ni Senyor Aguila. Tapos dinala rin mga tao doon. At nagdeklara na yung gago na siya ang reincarnation ng Santo Niño. ata siya sa gubernatorial race. Dahil dito, hindi niya pinansin ito. Pero recently, kahapon, naglabas siya ng press statement dito. So, I would assume, for the first time, pinatulan na niya itong issue ay dahil takot siya. Takot siya masama ito sa mga iniimbestigahan project ng gobyerno. Kasi ito, hindi lang ito project ni Pantaleon Alvarez, kundi project rin ito ng Duterte administration. So, natatakot na siya. Kaya for the first time,
after the May elections, ngayon lang siya sumagot. Ngayon lang siya sumagot. Pero mamaya i-play natin, ha? I-play natin itong i-kwan natin. Sipin mo, kung hindi sariling anak nitong Alvarez na to ang nagsalita. Sariling anak na nga niya nagsalita. Ah. Hindi pa kaagad-agad inimbestigahan. Itong sangay ng mga itong gobyerno. No? Ibasahin natin yung press release niya. Pero sa mga bago pa lang at hindi pa nakapanood ito, and please share this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga investigador ng Sineshare ko na yung vlog, idol. ICI kasi dapat investigahan ito. Makikita nyo talaga sa video na ito, and we know naman video don't lie, na makikita mo talaga na yung dalawang magkabilaan daan, iisa lang ang destinasyon, bahay lang niya. Walang ibang bahay doon. Kumbaga ginastusan lang talaga ng public funds para lang pagbigyan yung luho ng di umanong girlfriend niya. At pwede rin natin sabihin, bakit gagawa ito ng anak niya, si Alfonso, kung wala itong katotohanan? Kasi ngayon, sinasabi na niya na wala daw laman sa loob, walang daw, hindi daw ganun hindi daw mansion talaga ang dating, ganun. Pero dito makikita natin. Ganun talaga, idol. Sabihin nga, yung magnanakaw, kapatid na sinungaling. Oh. Nakikita natin parang palasyo nga ito parang resort nga ang dating nito. So i-play na natin ito. Sige. Itong video na noon May pa na in-expose natin dito sa Vlogcaster Channel. Ito yung anak niya, si Alfonso. Ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, yung road to my mansion, medyo 2019, 2020, 21, 22, 2024. Di ang tagal na nagsilbi sa kanya itong anak niya na to. Chief of Staff niya. Oh. May karumal-dumal na ginawa itong si Alvarez para gumanito yung sarili niyang anak sa kanya. Pero dapat, inimbestigahan na nga agad dahil alam na magsinungaling to. Walang investigasyon. No? Ngayon lang sasagot si Alvarez na, isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba, na totoo, pero Yun ang tawag niya, road to my mansion. Sayang nga, syempre, nandyan ang palpak na ombudsman si Martires. Kasi dapat matrigger ito kaagad ng investigasyon sa Office of the Ombudsman. Pero nasa pwesto pa si Martires. Pero ito talaga, bago pa man pumutok itong issue ng mga flood control, yung mga daan na ginagawa papunta sa mga resorts at sa mga multi-million properties ng mga politiko, nauna na dito Nauna na dito, hindi lang, I'm sure, beyond ito sa, or hindi ito declared. Mahaba na ang ating topic, no? At saka yan, no, sabi nung anak niya, meron pa nga ho yung tatay niya, mga private island. May private island pa raw, may mga resort. Sa Siargao yata, whatsoever, ganun. Ayon sa kanyang anak, wala namang pera tatay ko Wala namang alam ko, wala siyang negosyo Mga ganun. Na dapat talaga, inimbestigahan na. Nung lumabas itong anak, pero wala, hindi pinansin ng ombudsman. Magkulab na tayo. Marami na rin tayo na pagkwentuhan, di ba? Pero iisa lang ang kinalalabasan ng ating mga pinag-uusapan. Talagang kawawang-kawawa na ho, si Juan de la Cruz. Rian Manampan, shout out. Good evening, Sir Rox. Good job, sabi niya. Rian Man. Taxpayers tayo, Sir Rox. Need din natin magsalita. Totoo. Shirley J. Sir, shout out ha. Mga walang hiya talaga dapat. Makakulong yung mga walang hiya ng mga yan. Go, 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 Senator Trillanes. Nandito lang kami para advocacy ninyo.
Mga magnanakaw, wala silang lugar sa mundo. Maluwag dito ang lugar nila, Shirley, sa Pilipinas. Napakaluwag. Come to the point nga, ayun, mga senador, kataas pa na kanilang mga sweldo. Nagnanakaw na, pinasweldo na ng kataong bayan, nagnanakaw pa. Mga putang inang mga ito. Shirley ulit, dapat talaga, Karok, si Senator Trillanes sa presidente natin, dapat, at si General Torre ang Vice President, gandang sana ng Pilipinas. Sana nga. Tsaka dapat talaga, ipa-aresto na natin itong mga, tsaka yung political dynasty na yan, dapat talaga, wala eh. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks and Tor Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, pray, stay safe and healthy. Hayop na Quezon Escudero to. Ang kapal na mukha mo. Sino lulukoyin mo tungkol sa iyong salin? Gago, ulul, tama ka sana ng kidlat. Pwe, leching hindoropot. Galit si Librado. Sino ba matutuwa rito sa gago na ito? Kapal ng mukha, 18 million. Tangin. Ay, Lord. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Shirley J. Sir ulit, mahirap mag-stay, Karoks, kung hindi ka na masaya sa relasyon. Mas mahirap kung pilitin mo pa. Ganyan talaga siguro pag may mga pera. Bihira ang nagmamahal. Lumaki din sa layaw kasi. Ganun lang sila. Para lang nagpapalit ng sapatos. David Alin Mendoza, good evening po, Karoks. Salin ni Bong Ogag, nasa 32 million lang po. Sino lulukoyin niya? Kundi ang mga mangmang na nating kababayan. According pa nga kay Dutae, bilyonaryo yan. Mr. Pasakit. Talaga yan si Bong Ogag, Mongoloid. Kawawa talaga eh. David ulit, Karoks. Ang problema po kasi ng ibinoboto pa ng mga Pilipino, yung mga nakasuhan ng plunder. Kagaya ni Bong Revilla, Jingo Estrada, na nakabalik pa sa Senado. May sakit po kasi talaga nakalimot ang mga Pilipino, lalo na kung makakakita ng papel na kulay dilaw at asul. Nakakalimutan na po lahat. Totoo yan. Punta na sa palengke, bibili na yung mga hype na. David Alvin Mendoza ulit. Karoks, masakit nga naman na tawaging bulok na keso si Cheese. Mas bagay siguro po yung bugok na keso. Nagdemanda pa, sira ulo. Bakit siya nagdemanda? Parang may alam ka, Cheese Escudero Kung alam mong appointed ni Digong yung mga nasa Kwarta Supreme Court, lakas ng loob niya talaga, no? Isa lang ngayon yan. Pag na-disbar si Atty. Palsis, talagang lakas sa Supreme Court. Yun lang yun. Marilo Pabiano. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Nawa ay gawing permanent at ipasa na yung batas para sa patuloy na paghabol sa mga kurap na ito. Hindi ganun kadali na. Kasi baka sa dami ng hahabulin, tapos na ang termino, wala pang kalahati ang nakukulong. Kalahati? Kalahati ba? Mukhang masyadong marami hinahanap mo. Ako, sa dami nitong involved dito, sa putangin ng tong nakawan na to, baka may hirapan pa sa 20, makakulong. 20 Nawa in good faith na magandang legacy ang iiwan ng ating bansa. Kasi sa nangyari sa pinagdaanan niya sa kanyang health, sinabi niya po yan sa interview na nawa magandang direksyon ang tahakin niya. Wala nang liko-liko pa. Sana nga. Job Alvaro, shout out. Marilo Pabiano nito. Sa mga inilabas sa salin, patunay lang na di sila tapat na public servant. Doon mo nakita yung magnanakaw. Kapatid na sinungaling. Diba? David ulit, para sumagot siya kay Malo, para lang din po mga negosyante ang mga politiko natin. Hanggat pwede, dayain ng income tax return at ng mga negosyante, gagawin nila para din pong salin ng mga politiko natin. Ang mga fixed earner lang ng mga Pilipino ang nagbabayad ng tamang buwis. Kasi nga po, di sila pwedeng dayain ng tax return nila. At ang ordinaryong kawani lang ng gobyerno ang nagpapail ng tamang salin nila. So, awan. Edmond Sanon, shout out.
kung Sentry talaga magiging presidente, titino talaga Pilipinas. Lahat ng magnanakaw, walis talaga yan. Walis talaga yan. At makukumpiska talaga ng gobyerno lahat ng ninakaw nila. Talaga lang, Edmond. Totoo yan. Dapat sana magkaroon ng rally, di ba? Tapos biglang isisigaw ng taong bayan. Trillanes for president. David ulit oh. Harox, doon naman po tayo sinabi ni Direk Ramsey. Pwede po yun kung magnobyo at magnobya. Pwede po magnobyo at magnobya pa lang kayo. Pero once na nagpakasal na kayo, ay gagawin nyo na lahat para ma-preserve ang sanctity ng kasal o pagsasama ninyo. May kasabihan nga po na ang pag-aasawa ay di kaning kapag inyong kinain ay pwede mong iluwa kapag ikaw ay napaso. Matagal na yun, David. Di na uso ngayon yun. Ngayon pag kinain bukas iniluwa. Tag-tag yan. Si Pista Bunao, shout out. Good evening po kuya at sa mga ka-Warriors. Naku kuya, napanood ko po yung prediction ni Rudy Baldwin. Naku, hindi ako naniniwala dito mga friend. Itong 2026, may bago daw na di raw naman sorang malakas pero ikaw araw daw ang ulan ay isang bagyo na parang Yolanda. At ngayong sasabayan na pa daw ng lindol tapos may sasabog na bulkan. At may isang bulkan na matagal na daw nananahimik. Isa po sa apat at may papasok daw na terrorist at magiging malala ang bullying. At pwede pang ideklara ng partially at may papasok na 3 pandemic at isa ay magbabalik at may mga pulis na mamamatay at reporter ng mga vloggers. Naku, kung kuya, ingat po ikaw at iba pang mga vloggers, ingat po kayong lahat. Dasal, malampasan nating lahat, pwedeng mangyari ang ating lahat ang sa ating artista at OFW. Pinag-ingat din po God nawa po ay malampasan po namin kung ano man ang darating sa aming buhay. Amen. Huwag kang nagpapaniwala dyan, nak. Pista Bunao, ha. Yan, Rudy Baldwin na yan. Paniniwala sa mga ganyan, hula-hula sa totoo lang. Durante de Raya, lalong lumaki ang kasalanan ng Panginoon nito. Si Bongo dapat dito, hatawin ng 2x2. Pin Abinal, shout out. Etong mga senador nito, puro na lang pananamantala sa kaban ng bayan. I-abolish na Senado, dapat pati Kongreso. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha. Annalisa Apolinar, shout out. Eman Escalona, anak, shout out. Sabi ni Tia Deli, nako talaga naman po, Xerox. Pag di ka po talaga dinugo sa utak dahil sa mga pesting yawa na puro po mga joker ang pagmumuka. Nako manong ang kami tigil-tigilan ninyo mga pakengkoy nyo sa amin ng mga visit kayo ba di siguro ako rarayumahin sa Rox kung ako kahapon lang ipinanganak. Ano po? Ba akalain mo tong mga yawa na to, ginagawa tayong puro mga bugok at inutil. Ano po? Yun nga Ba sinong pinagluloko ninyo kami? Mayaya kayo sa mga balat nyong puro astrogen. Mga piling tatang iger na may pahikaw-hikaw pang burloloy para di halatang ranggur na sa kanyang pasyonista na timawa. Hoy, kesong puro amag. Mano ang ikaw umayon sa profesyon at pagkatao mo. Naturoy nga senador ka pero ang mga aksyon mo puro wala sa hulog na visit ka. Panay papakyut mo diba? Ikaw naman. Isa ka namang dakilang laos. Sobra ka ng panis. Gusto mo pa talagang kalabanin. Gusto mo pa talagang kalabanin yung aming John Lloyd ng Cavite. Hindi ka naman uubra doon. Patay tayo dyan.
Kung meron tigasin at maangas, ba, siyempre pa, kami yun. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo eh. Nasa amin na pong lahat, Sir Rox. Wala ka na pong hahanapin pa. Tignan mo si Mr. Budot. Panay pa pogi din. Akala niya, lusot na siya sa pagiging matinig na mandarambong. O, ano ngayon, ha? Siyempre, sama-sama sila ulit sa bahay ni Kuya. Nako, dapat lang talaga na lahat kayong mga sugapa sa lapi at kapangyarihan, pagbubuhuli na kayo, ibitin ng patiwarik habang nilalating ko kayo ng pisting yawa. Yang direksyon, yang deklarasyon nyo ng salin na puro kasinungalingan, huwag kami, okay? Doon nyo yan ideklara sa nuno ng lolo ninyong panot, mga leche. Hintayin nyo ng aming John Lloyd ng Cavite. Yan ka na naman, baka siguradong Gera Patane, kakain daw kayong lahat ng alikabok. Yun kung magsisipag at sa trabaho at di puro preskon. Yan ang problema natin. Sipag sa preskon yung John Lloyd natin. Sam AJ, shout out Karox. Para maisalba ang Pilipinas, vote Remulla for President and Vice President Trillanes. Elizabeth Iscareo. Good morning, Sir Rox. Nakakatawa talaga ang mga salin nitong mga pro-Duterte, senador. At yung pinapakita nila dito. Pinagluloko lang tayo dito. Buti lang matapang si Trillanes at harap-harapan niyang ibinubulgar ang mga baho nito. At ginagawa niya tayong bobo at tanga. Totoo, yun ang tingin nila kung di ba naman kasi, Elizabeth, bakit hindi nila akalain bobo at tanga tao? Bakit? Dinanalo mga putang ina. Alam na nga na yan. Senador ng Duterte, hindi senador ng Pilipinas. Number 1 pa. Masisisi mo ba si Bongo na akalain na ang mga Pilipino kayang-kaya niyang gaguhin? Di ba? Tangina niya. Di ba naman tanga yung mga Nakakulong na nga yung Halimaw, anak ng putang ina. Duterte pa rin ang Duterte, itong mga inutil na putang ina mga ito. Ano ba tawag niyan? Didilis ba? Elizabeth, dapat sa mga yan, lifestyle check at ikulong sila agad-agad. Kaya nga, para matawan ng mga magnanakaw na yan. Lalo na yung mga politikong kayaan dyan para magnakaw. Kawawang Pinoy, totoo. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox, at sa mga... Hello po, Sir Rox. Sana nga po, paglaban natin ang suporta natin si Trillanes. Pinaglalaban niya dahil yan din ang hangad natin, di ba, Sir Rox? Sa mga kabosing, ingat po and God bless to all po. God bless, Rodelia. Ang problema nga, sa dami ng ibinubulgar ni Trillanes, unahin nyo yan at yan ang totoo. Tsaka yung ibinubulgar ng anak ni Pantaleon Alvarez, ang dami niyan, bilyon-bilyon. Putang ina, wala naman. Sabi na nga nung anak, wala namang ano ba? Malalaking tao yan, pwede na makakulong yan dahil artistigo yung anak niya. 3JCO po, Sir Rox. Mas mayaman pa pala si Quezon. 3 Mercedes-Benz ko. No? Hello, Sir Rox. Mas mayaman pa pala ako kay Quezon. 3 Mercedes-Benz ko. Meron akong Escalade, 5. 7 ang Tesla ko. Naka-display. Nga lang sa cabinet ko. Lahat ng model meron ako. Mga hot road baga. Oo naman. TJC po ulit. O paano yan? Sir Rox, pinapakasuhan na ng ICC si Boy Dila, Jinggoy at iba pa. Sa bagay, sanay na sa ganyan si Jinggoy. Convicted na nga siya Isa sa mga kaso niya, pero nakalaya pa rin si Boy Dila. Naku, maririnig ko na naman ang boses nito sa social media. Nakakarindi. Totoo. Loisel, shout out Mr. Totoo, walang ya ang manlolokong yan. Dami nilang nabubudol. Imbestigahan din si Ipe. Maraming perang tinatago para kay Bonggoloid, kawawang Pinas. Oo, si Ipe hindi naman tanga yan si Ipe para dumikit sa mali nang hindi siya kikita. Putang ina.
Eh, parating bida yung hayop na yan. Eh, ngayon lang dumikit sa kontrabida. Eh, di ba? Tama lang yan. Rolando Gutay, shout out ah. 1 bilyon ang gustong ibigay kay Sentry para iatras ang kaso, tapos 32 million lang ang sali ni Bongo. Yun nga. Oh, di ba? Sabi ni Sentry, 10 digits. Putang 1 bilyon, tapos 32 million. Oh, tangina kang Bongo ka, hindi ka pa mamatay. Ay, nako, kawawang Pilipinas talaga. Ang galing talaga ng Intel ni Antonio Trillanes. Kuya, lagi po akong naka-like bago po ako kayo panoorin. Ay, salamat, Chipista. Oy, like naman kayo, mga friend, ha. Chipista ulit, oh. Hala, kuya, sabi nga ni Baldwin, ang problema natin sa flood control, sana maayos na daw habang maaga pa at pwede pa daw po tayong gumamit ng yate. Biro po nyo, sobra ng pagbaha ng mga nangyayari sa atin nung at dasal ko, wag naman ang bundok makiling naman. Ang bundok makiling namin ang makikita sa vision ni Baldwin. Kaya maniwala dyan kay Baldwin. Hindi ko pinapanood dyan kung ano pagsasabi niyang gago na yan. Dised, oh. Si Rox, wag naman sanang baka pati ang CI na yan eh matapalan din ni Bongo. Hindi siguro. Chupista ulit, oh. Ay, naku kuya, di sila kinikilabutan kasi gusto nila na proteksyonan ang kanilang mga kawalangyaan sa pondo ng bayan. Mismo. Chupista ulit, oh. Aba, hipag. Aba, hipag, maawa ka sa kaluluwa mo. Bakit ang kabutihan ang gawin mo sa kapatid mo? Matakot ka naman sa Diyos. Ha, Sister Grace, good day po kuya sa mga warriors. Magbablog na naman ako sa hype na yan. Walang nga talaga ang putang na yan. Kampo ni Satanas ang hype na yan. Romeo Calusa, shout out. Good PM Karox. Mapapamura ka sa sali ni Cheese at Bongo. Ha? Talagang niloloko na nila ang Pilipino. Sinasalsal nila ang mga asset nila. Dapat ang mga ito embargo lahat ang mga kayamanan nila. Totoo. Ang kakapal ng mga mukha ng mga animal. Sa totoo lang, Romeo Calusa, ha? Pag yan mga politiko na yan, ha? Senado, kunin ang mga pera niyan, ibigay sa mga mahirap. Walang mahirap na Pilipino. Tangina. Eh, mga aso lang ni Duterte yan, ha? Bong Tupa, shout out. Parang fake news yung ibang salin na senador. Anong parang? Fake news talaga, Bong Tupas, ha? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Di pa tayo nagkakakwentuhan. Usap tayo bukas pag may oras, no? Ay, ako. Jan Di Mango, shout out, ha? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana marami ho tayo naging topic, di ba? Sa dami, hindi ko na matandaan yung iba eh. Pantaleon Alvarez, Chis Escudero, Bongo, di ba? Dami. Halo-halong kalamay naman topic natin. Meron pa sayaw-sayaw, di ba mga friend? Good night. God bless. Dasal. Wala ko tayong ibang makakapitan sa nangyayari ngayon. Pag napanood niyo si Ronald, si Secretary Llamas, puta na. Sa totoo lang, oo. Kung hindi lang si Sara Duterte ang papalit kay PBBM na to, tapos na ho to. Kung matino lang ang pwedeng ipalit, wala eh. Tama ang sabi ni Harry Roque, Team Kadiliman at Team Kasamaan. Putang ina, saan ka pupunta? Magandang gabi po mga boss.